Sumalakay ng mahigit 100 mga miyembro di mano ng MILF o Moro Islamic Liberation Front at BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang isang kulungan sa Cotabato na gwardyado lang ng 24 na matauhan ng BJMP o ng Bureau of Jail and Management and Penology. Ang pakay di mano ng grupo, itakas ang mga nakakulong nilang mga kasamahan. 7 ang patay sa insidente habang 2 naman ang sugatan. 158 na mga preso ang nakatakas at sa ngayon, 142 pa lang o 142 pa ang pinaghahanap. Live mula sa Kidapawan sa Cotabato, may report si Von Aquino. Von. Yes, Jessica, tama ka no. Nagpapatuloy ng hot pursuit ng mga otoridad sa 142 inmates na pumuga sa North Cotabato District Jail dito sa Kidapawan City kaninang madaling araw. Mahigit 100 armadong kalalakihan ang sumalakay dito sa North Cotabato District Jail pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Una raw tinarget ng mga armadong kalalakihan ang mga tauhan sa Tower Post. Nagkaroon daw ng halos 2 oras na putukan. Ayon sa Cotabato Provincial Police at District Jail, nagsanib puwersang BIFF at MILF ang umatake para itakas ang mga nakakulong nilang kasamahan. Dahil dito, 158 preso ang nakatakas. Ang target talaga yung 2 tower sa likod. Sinabayan din po ng mga preso natin yung pagbaba ng 2 tower. Mga bed banks nila, ginawa nilang hagdanan sa likod. Yung iba, I do believe na lahat ng mga yun, hindi talaga plano natatakas. Pero nakita na nila na tumakas na yung mga may plano talaga na sumabay na rin sila. Ayon sa pamunuan ng District Jail, nakatanggap sila ng tip na magkakaroon ng operasyon ng isang grupo para mapalaya ang kanilang mga kasamahan noong bisperas ng bagong taon kaya nagdagdag sila ng seguridad. Nanghingi daw sila ng augmentation sa PNP at AFP pero nang hindi raw nangyari ang banta, ibinalik daw nila sa normal ang dami ng kanilang mga tauhan sa loob ng jail. We were expecting that they will attack us on the New Year's Eve. So we were all on alert at the time. We had a good security preparations. The following day, there was an important operation also of the 39th IB that made them to put out the troops since medyo naglaylo naman yung alert status namin. 24 lang ang tauhan ng BJMP sa loob ng District Jail nang mangyari ang insidente. Ang setup po ng jail natin, hindi magkasya doon sa building. So doon sila sa labas. Hindi sila napapadlock. And there are buildings of ours na walang enclosure. It has been a long problem of the North Cotabato District Jail. The facility is not called for a jail because that is a dilapidated school building built way back in the 70s. 7 ang patay sa insidente, 1 jail officer, 5 tumakas, at 1 kagawad sa lugar na iniimbestigahan pa ng mga pulis kung bakit napasama sa bakbakan. Ayon sa kaanak ng kagawad, napagkamalan ito ng mga tumutugis na pulis na si Ismael Nacer o Commander Derby ang lider ng grupo na sinasabing nasa likod ng pag-atake. Patuloy pong nagsasagawa ng pursuit operation ngayon sa mga bayan ng Kidapawan, Matalam, Kabakan ng Ulang. Naka-augment tayo ng mechanized platoon. Naka-augment tayo ng mortar platoon at mga puwersa para makatulong sa Philippine National Police para sa pursuit operation at sa depensa kung para hindi madagdagan yung pinsala dito sa area na to. Sa tala ng BJMP, 16 na nakatakas na preso na ang nahuli, kabilang narito ang 5 patay. May 142 pang hinahanap. Nahuli daw kayo na tumakas doon sa jail? Anong ginawa ninyo? Tumakbo lang, ma'am. Nag-surrender ako doon sa, sa pastor doon sa napuntahan kong bahay. Miyembro ka ba ng BIF? Ay, hindi po. Christian po ako, ma'am. Ako, sir. Anong ginawa ninyo nung nagkakaputukan na doon? Nakitakbo na rin ako, ma'am. Bakit? Kasi sabi nila, takbo kayo, baka sunugin na yung jail eh. Ayon sa tagapagsalita ng BJMP, sa tulong ng AFP at PNP, patuloy ang pag-secure sa kulungan na may 1,511 inmates. Sa location naman ng North Cotabato District Jail,
medyo malapit din naman yung kinalalagyan nung istasyon ng PNP, pati na rin ng AFP. Kaya naman nung nanghingi kami ng tulong sa kanila, nakaresponde sila at tunulungan nila kami. 3 beses nang nagkaroon ng insidente ng pagtakas na naturang kulungan noong 2007, 2009 at ang insidente ngayon. Jessica, tiniyak ng mga otoridad na 24 oras nilang isasagawa itong ang hot pursuit sa mga bayan ng Mlang, Matalam at Kidapawan. Jessica? Von, sa dami ng mga nakatakas, no, 158, although yung iba napatay, yung iba bumalik, no, nag-surrender ulit. Pero sa dami nung bilang ng mga presong nakatakas, 158, parang na-overwhelm yung mga gwardya, no? Kasi 224 lang sila. So parang walang nagawa yung mga gwardya, parang naglabasan en masse yung mga preso. Ganun ba nangyari? Jessica, tama ka, no? Yan nga din yung nabanggit ko doon sa jail warden, itong North Cotabato District Jail, no? Dahil 24 lamang daw yung tauhan doon sa District Jail. Samantalang yung mga umatake sa kanila, nasa 100. Ang una raw tinarget, Jessica, ay yung 2 tower doon sa likod ng District Jail. At matapos daw nito, ay nagtuloy-tuloy na raw yung pagpapaulan sa kanila ng bala hanggang sa makatawid na nga ng pader itong mga preso. Jessica? Sa itsura nitong pader, no, parang madaling matalunan, no? Although meron ding mga barbed wire, pero parang parang masyadong malaki yung kulungan para gwardyahan, no? So madali-daling makatakas nga yung mga preso diyan. Jessica, tama ka, no? Ang sinasabi naman noong jail warden, ito raw facility nila ay mukhang pang-eskwelahan yung struktura, no? Kaya naman talagang idinadaing niya na napakasikip din itong district jail para sa napakaraming preso na nakakulong nga doon. Ang capacity lamang daw nito ay 300, Jessica. Pero more than that, yun nga, yung 1,500 nga na inmates yung nakakulong dito. Kaya naman sinasabi niya na talagang mahirap na bantayan itong district jail, lalo na at mga high-profile inmates din daw yung nakakulong dito. At meron din daw part, Jessica, dito sa loob ng kulungan na merong mababa yung kanilang pader na pwedeng labasan nga ng mga preso. At meron din namang sa labas na may mababang pader na pwede namang akyatan nung mga nais ngang magpatakas doon sa mga preso sa loob. Jessica? So, sa malamang, no, sa dami ng mga sumalakay, yung mga umatake na MILF at BIFF, tapos to 24 lang yung mga gwardya, tumalon pa ba sa bakod yung mga nakatakas o baka sa main gate na dumaan? Kasi na-overwhelm nga sila. Jessica, ang sabi sa atin ng warden, no, doon talaga, doon sa pader sa likuran kung na pinapagitnaan nga nung 2 tower sa likod, doon daw nagsitawiran yung mga inmates. At nakita natin kanina, Jessica, na meron pang mga malong na nakasabit doon sa mga barbed wire. At meron din tayong mga nakitang kahoy na kama na umano'y pinagpatong-patong doon sa loob nung pader para makaakyat nga yung mga preso. At yung kanilang mga pwersa daw kasi nakakonsentrate doon sa harapan ng district jail, kaya naman yung talagang karamihan ng pagtakas ay nangyari doon sa likod ng district jail. Jessica? 3 beses na kamo sa yung report na nagkaroon ng ganitong insidente dyan sa presong yan. Pero may ginawa bang improvement sa facilities para hindi na maulit sana? Meron ba from that time, Von? Yes, Jessica, may mga improvements naman daw na ginawa dito nga sa district jail. No, ayon na rin yan doon sa acting governor ng North Cotabato. Yun nga lang, nandun daw sila sa proseso ng pagpapasa ng pagmamando doon sa kulungan sa BJMP. Pero tiniyak naman nila na meron daw mga improvements. At nakausap natin yung ilang jail guards doon sa district jail at may mga itinuro naman silang ilang istruktura, kabilang na nga din doon
yung mga barracks ng mga nagbabantay nga dito sa City Jail. Jessica? At ang ano pa dito, no, medyo noteworthy, may threat. Na-monitor naman ng mga jail authorities na may threat. Although lumipas yung New Year, ang nakuha nilang info ay New Year sila lulusubin. Pero nakalipas, umalis yung augmentation kamo na mga gwardya. Yun nga lang, after several days, eto na, nangyari yung kanilang kinatatakutan. Yes, Jessica, tama ka. No? Pero talaga mini-maintain nila na normal naman yung dami ng security doon sa district jail. Bagamat hindi 100% ika nga, no, ayon doon sa warden ng district jail. Pero tiniyak nila na yung 24, yun na talaga yung normal na bantay doon sa district jail. At yun yung wala pang augmentation. Jessica? Anong klaseng mga preso ba itong mga nakatakas? Yung iba, I'm sure, kasapi sa BIFF at MILF. Kasi may mga nangyari na rin ganyan in the past. Parang nire-rescue nila yung mga nakakulong nilang mga kasamahan. Pero yung iba, Von, ano ba ito? Mga hardened criminals ba ito? Kasi kailangan siguro bigyan ng abiso yung mga residente palibot dyan, malapit dyan sa jail na yan, di ba? Tama, Jessica, dun sa impormasyon na nakuha natin, mga high-profile inmates, no, yung iba daw dito, miyembro ng BIFF, MILF at ASG. At nakita natin dun sa profile ng mga nahuli, karamihan sa kanila may mga kaso ng paglabag sa RA 9165 o yung may kinalaman sa droga. At yun nga ang sinasabi rin ng warden na dahil mga high-profile inmates, ay kailangan talaga nilang ma-improve yung facility. Jessica? Okay, maraming salamat sa'yo, Von Aquino.